Napansin ng dalawang bata mula nang dumating ang lalaking tinawag na Burog. Para bang nanghihina ang kanilang inay. Burog, anong ginagawa mo rito at saka paano mo nalaman ang tinitirhan namin ng mga batang to? Ramona, para ka namang bago ng bago. Alam mo naman na iisa lang ang kulay at amoy ng dugo natin. Kaya kahit magtago ka pa sa ilalim ng lupa, alam ko kung saan ka hahanapin. Bobby? Densyo? Sige na, doon muna kayo sa labas. Hindi, Nay. Dito lang po kami. Siya nga naman, Inay. Dito lang kami, baka mamaya anong gawin sa'yo ng burog na yan. Uy, ito na pala yung dalawang batang napulot mo lang dyan sa gilid-gilid. Anong ibig mong sabihin? Bakit? Hindi ba sinasabi sa inyo ni Ramona na kayong dalawa ay ampon lang? Ampon? Hoy, tignan mo nga yung mukha ko. Yung mukha ng kapatid kong si Densyo tsaka yung nanay namin. Halos magkakahawig kami. Yan lang ang pagpapatunay na magkapatid kami at nanay namin siya. Ganon ba? Kung sabagay. Burog, pakiusap. Umalis ka na rito kung wala kang magandang sasabihin. Meron, Ramona. Meron. Meron akong magandang balita sa'yo. Ano yon? Ilang taong ka na uli? 89. 89. Bakit, Nay? Anong meron sa edad mo, Nay? At bakit tinatanong ng burog na to? Shhh! Huwag kang maingay. Malalaman mo rin. Nay, bakit para kang nauupos na kandila? Laking gulat ng magkapatid nang biglang parang nauupos na kandila ang kanilang ina. Paano ba naman? Habang ito'y nakaupo, para siyang unti-unting bumabagsak hanggang sa tuluyan na nga itong lumagapak sa lupa at hindi man lang sinalo ni Burog kahit siya ang mismong nasa harapan ng matandang Ramona. Nay! Huwag kayong makikialam. At bakit hindi? Kung gusto niyong makialam, madadamay kayo. Hawak-hawak noon ni Bobby ang ibinigay sa kanyang isang makapangyarihang medalyon. Nilabas niya ito sa kanyang dibdib. Tapos akmang isasapak sa lalaking si Burog. Nang biglang, sigurado ka ba dyan, bata, na kaya mong gamitin yan? Hindi mo yang kaya. Nararamdaman ko ang takot mo, bata. Sige na, Bobby. Isuntok mo na sa kanya yan. Hindi nakapagpigil ang batang si Bobby at sinapak niya si Burog. Kita ng magkapatid kung paano ito tumilapon sa labas. Sa pagkakataon na yon, kinuha na nila ang nanay nilang si Ramona na nung mga oras na yon ay parabang nag-aagaw buhay. Nay! Anong nangyari sa iyo, Nay? Ang lakas-lakas mo pa kanina. Densyo, anak, kung anong sabihin sa inyo ni Burog, huwag kayong maniniwala. Nay, ako to si Bobby, Nay. Nay, anong nangyari? Bakit? Magpapaalam na ba kayo, Nay? Bobby, anak, mahal na mahal ko kayo. Ang sa akin lang, bigyan ninyo ko ng maayos na libing at huwag nyo kong hayaang kuhanin ni Burog. Habang nagpapaalam ang kanilang inay,
Si Burog ay nakasilip na pala sa pintuan tapos naglalaway. Palihim din itong tumatawa habang nakatingin sa magkapatid. Nay! Nay, huwag mo kaming iwan, Nay. Hindi pa ba tapos yan? Kanina pa yan. Huwag kang lalapit, susuntukin kita uli. Si Densyo tumakbo sa kwarto ng kanilang inay. Merong kasing nakasabit doon na halos isang dipang buntot pagi. Paglabas ni Densyo, agad niyang hinataw si Burog. Mabilis din itong nakakalihis. Habang si Bobby hawak-hawak ang kanyang inay na nagpapaalam nung oras na yon. Nang makakuha ng pagkakataon si Burog, naagaw nito ang buntot pagi ni Densyo. Tapos tinadyakan yung bata papalabas ng kubo. Anong gagawin mo? Simple lang, bata. Ibigay mo sa akin ang katawan ni Ramona. Bata ka pa. Marami ka pang pangarap sa buhay. Hindi ba't gusto mong maging pulis? Oo! Ipaghihiganti ko si inay! Kung ganon, ibigay mo siya sa akin. Hindi! Gumamit si Burog ng malakas na puwersa kaya't tumilapo ng bata papalabas. Sa pagbangon ng magkapatid, nakita nilang bitbit na ni Burog ang walang buhay na nanay. Sa kalagitnaan ng dilim, itinakbo ito ni Burog. Habang ang magkapatid naglulupasay, nagsisisigaw, nagmamakaawa habang umiiyak. Burog! Ibalik mo na anay namin! Wala na silang nagawa nung oras na yon. Kaya't parang tumigil panandalian ang kanilang mundo at inalala ang kabaitan ng kanilang tumatayong inay. Densyo, anong gagawin natin ngayon? Tinangin ng Burog na yung sinay. Bobby! O bakit, Densyo? Bobby, tignan mo yun! Ha? Pagtingin ng magkapatid sa bilog na buwan, hindi maliwanag kung ano ba yung mga tila ba malalaking ibon na papalapit sa kanilang kinasasaldakan. Hindi nila mabilang ang dami nun hanggang sa tuluyan na itong lumapag malapit sa kanila. Takot na takot ang magkapatid nang makitang mga tao ang ulo ng mga ito at merong mahahabang pakpak na may nakakatakot na itsura at may mapupulang mata. Aswang! Aswang yan, Bobby! Huwag na kayong tumakas. Hindi namin kayo aanuhin. Mga kalahi namin kayo. Hindi! Anong kalahi? Hindi kami mga aswang! Yun ang totoo. Inagaw lang kayo sa amin ni Ramona. Ngayon, nasa tamang edad na kayong dalawa. Kaya't kukunin na namin kayo ng sapilitan. Ibig mo sabihin, may dugong aswang kami katulad nyo? Hindi totoo yan, Bobby. Huwag kang maniwala dyan sa mga yan. Baka kainin lang nila tayo. Teka, sandali lang. Masyadong maraming sinasabi ang dalawang to. Pwede bang bitbitin na lang natin sila ng sapilitan at dalhin sa ating pinagkukutaan? Ganun na nga ang tamang gawin. Bitbitin ang magkapatid na yan. Hindi pumayag ang magkapatid na makuha ng mga yun. Nagtatakbo yung magkapatid sa loob ng bahay at lahat ng pwedeng gamiting panglaban sa mga ito ginamit nila. Pero dahil sa parehas silang bata pa nung mga panahon na yon at mahina pang mga buto,
Hindi umubra sa mga gabunan ang ginamit nilang panlaban. Nadakma ng isa sa mga ito si Densyo, habang si Bobby naman patuloy na nakatakbo. Babalikan sana ni Bobby ang kapatid, pero sumisigaw si Densyo na tumakbo na ito ng malayo at huwag magpaabot sa mga gabunan. Tumakbo ka na! Huwag kang magpahabol sa kanila, Bobby! Nang marinig yon ni Bobby, mas lalong bumuhos ang luha ng bata. Habang ito'y nagtatatakbo, sinumpa niyang babalik siya balang araw at hahanapin ang mga taong yon. Habang bitbit ng mga gabunan ang batang si Densyo, tila ba nagbubunyi ang mga ito. Dinig na dinig ni Densyo yung sinasabi nilang mahigit 1.5 dekada nilang pinagplanuhan na maibalik ang anak ng gabunan sa kanilang kuta. Bitiwan niyo ako! Hindi ako gabunan na aswang na katulad niyo! Tumahimik ka! Anak ka ng punong gabunan. Kinuha ka lang ni Ramona. Hindi kami makalapit sa kanya dahil isa siyang mataas na albularya at nakakapit siya sa isa ring mataas na albularya. Ngayon, may babalik ka na namin doon at ipagpapatuloy mo na ang nasimulan ng iyong ama. Hindi ka ba natutuwa, Densyo? Pamumunuan mo kami. Hindi! Hindi ko kayo kilala! Tumahimik ka na! Teka lang, napasobra ata yung ginawa mo. Dapat lang yan sa kanya. Masyado siyang madada. Sige, tara na. Lilipad na sana ng tuluyan ng mga yun nang biglang isa sa kanilang kasama'y biglang nawala. Teka lang, nasan si Asog? Oo nga, Asog! Magpakita ka, huwag mo sabihing nagbabawas ka na naman. Wala ka kasing ginawa kung hindi kumain. Asog! Lintik ka talaga. Dapat ay hindi ka na sumama. Pabigat ka lang sa lakad na ito. Nung mga oras na ito walang lumalabas na Asog. Kaya hinanap ito ng mga magkakasama hanggang sa natagpuan ito ng isa nilang kasamang warak na ang katawan. Halatang ginamitan ng matulis na itak ang pinang warak sa katawan ni Asog. Hindi, tignan niyo si Asog. Hati ang katawan ni Asog. Sinong may gawa nito? Napatingin sila sa bandang kaliwa dahil nakakita sila ng isang maliit na baga. Baga na nagmumula sa sigarilyo. Madilim nung oras na yon at yung mga gabunan na yon ay walang kakayanan makakita sa napakadilim na bahagi ng kagubatan. Tignan mo, may tao yata doon. Mag-iingat tayo. Baka ang tao na yan ang humati sa katawan ni Asog. Hoy! Sino ka? Anong ginawa mo sa kasama namin? At paano mo siya napatay ng ganun lang kabilis nang hindi man lang namin nararamdaman? Bingi ka ba? Tinatanong ka namin kung sino ka. Kayo may kailangan sa akin, di ba? O bakit hindi kayo lumapit? Siguro mas makakabuti pang bitawan nyo na lang ang batang walang malay para naman kahit papaano mabuhay pa kayo. At sino tong kutong lupang mayabang na ito? Hoy, kung sino ka mang lintik ka, wala kaming nararamdamang takot sa'yo. At kung magpapakilala ka naman bilang isang antingero, para sabihin ko sa'yo, hindi ko na mabilang sa aking mga daliri kung ilang antingero nang napatay ko. Paano kung sabihin ko sa iyong hindi ako isang antingero? Paano kung sabihin ko sa iyong ako, si Nolesto? Nolesto?
Ano daw? Si Nolesto daw. O hindi. Diyos ko. Wag! Wag, Nolesto. Wag mo kaming tutuluyan. Yan. Marunong din pala kayo tumawag sa pangalan ng Diyos kapag alam nyong malapit na kayong mamatay. Sa takot ng mga ito, binitiwan ng batang si Dencio. Kinuha ito ni Nolesto. Sa kabilang panig, ang batang si Bobby ay nawalan ng malay ng dahil sa pagod. Tinawid kasi ng bata yung malalim na ilog at halos nawalan ito ng malay. Nagising na lang yung bata. Umaga na. Nandun siya sa isang kubo na hindi pamilyar sa kanya. Huwag kang kumilos. May mga sugat ka. Huwag kang kumilos. Aray! Aray ko! Huwag ka sinabing kumilos. Ginagamot pa kita. Kung hindi kita inabot, siguradong nakuha ka na ng mga gabunan kagabi. Inay! Inay! Sinong inay? Sinong inay mo? Kinuha ng aswang si inay. Si Dencio, kinuha din ng mga aswang. Ay, Diyos ko. Napakasasama naman pala ng mga yon. Nakatulog pa rin ang batang si Bobby habang ito'y umiiyak. Nagising siya. Kalagitnaan ng tanghali. Doon pa lang ito nakapagsalita ng maayos. Gising ka na pala. Halika at kumain ka na. Nasaan ako? Anong lugar to? Nandito ka sa bahay ko. Sino kayo? Wag! Huwag kayong lalapit! Huwag kang mag-alala. Nako, hindi ako masamang tao. Ako si Ponso. Mang Ponso na lang ang itawag mo sa akin. Nandito ka sa kubo ko. Napapalibutan ng mga pananim na gulay ang kubo ko. Ha? Mang Ponso? Hindi ka ba aswang? Aba, hindi. Ay, dako. Ano bang nangyari sa'yo, ha? Kagabi, may dumating na lalaki. May pangalan na Burog. Tapos ang nanay naming albularya. Biglang namatay. At kinuha niya yung katawan ni Inay Ramona. Tapos ang kapatid kong si Dencio. Ramona. Parang kilala ko ang taong yon. Oo, tama. Isa siyang albularya sa kabilang bayan. Anak ka pala niya, pero paano nangyari yon? Yung ano? Ang alam ko, matanda na si Ramona. At wala itong asawa. Dahil mas pinili niyang manindigan sa pagiging albularya niya kaysa sa pag-aasawa. Anong ibig mo sabihin? Ampon kami ng kapatid kong si Dencio? Parang ganun na nga. Kung ganon, totoo pala yung sinasabi ni Burog. Sino naman yung Burog na yon? Si Burog, isa siyang aswang. Aswang siya! Nako. Kumain ka na muna. At pagkatapos mong kumain, uuwi tayo sa baryo. Saang baryo? Hindi naman ito ang bahay ko eh. Doon pa sa gawi doon. Sige na, kumain ka na. Pagkatapos kumain ni Bobby, sumama ito kay Mang Ponso para iuwi sa mismong bahay nito sa baryo. Si Bobby medyo may kakyutan na bata. Bilog ang pisngi na medyo matangos ang ilong. Nang dahil doon, kinagiliwan siya ng ibang mga apo ni Mang Ponso. Uy, Lolo! Sino yung batang yan? Ano na nga pangalan mo? Bobby po. Si Bobby. Hi, Bobby! Ako nga pala si Ate Silika mo.
Hello po ate. Oh, ano nangyari dyan sa braso mo, bata? Ano? Nakita ko siya. Tinangay siya ng ilog. Oo, tama. Tapos malapit doon sa tumana ko kaya nang umigib ako ng tubig para sana magdilig ng pananim ng inyong lolo. Ayon, nakita ko siya. Sigurado ba kay dyan, Lo? Bakit? Nagdududa ka ba sa lolo? Ha? Wilmer? Hindi naman ho sa ganoon, pero parang ganoon na yun. Ikaw talagang bata ka. Hanggang sa pagtingin, pinapairil mo pa rin yung pagiging pulis mo. Pulis po siya? Oo, pulis yung apo ko na yan na si Wilmer. Pangarap ko rin pong maging pulis. Alam niyo po ba? Palagi po namin yan sinasambit sa nanay namin. Kaya lang ano? Wala na po siya. Ano? Sinong may gawa nun? Mga aswang po. Ano ka mo? Aswang? Opo. Hoy, anong aswang ang pinagsasasabi mo dyan? Hindi totoo mga aswang. Ano ka ba naman, Wilmer? Kararating lang namin ginaganyan mo ang batang to. Siya nga pala, magmula ngayon dito na siya titira. Talaga? Dito ko natitira, Bobby? Yun po ang sabi ni Mang Ponso. Siya nga pala, Bobby. Simula ngayon, Lolo Ponso ang itatawag mo sa akin, ha? Opo, Lolo Ponso. Teka lang. Sabi mo kanina gusto mo rin maging pulis. Opo. Tama. Si Wilmer, pulis yan. Pwede ka niyan ipasok paglaki mo. Yun ay, kung buhay pa ako nun, Lo. Aba, buhay ka pa noon na po. Ikaw pa, masamang damo ka. Hindi ko na nga mabilang sa kamay ko kung ilan ng mga holdapper mga masasamang tao. Huwag mo nang ulit-ulitin, Lo. Baka sabihin naman ng batang to masama ang mga pulis. Kaming mga pulis normal nang nakakapatay. Pero ginagawa namin yon parte ng trabaho. At pumapatay kami ng naaayon sa saligang batas. Ano? Pumapatay ka dahil sa pinatutupad ng batas, ganun ba, Wilmer? Lo, wag naman kayong sumigaw. Pero syempre, bilang isang operatiba, kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo kapag sa oras na papatayin ka rin ang aarestuin mo. Anong ibig sabihin ng mga sinasalvage dyan? Bakit di nyo mahuli-huli? Yan na naman kayo, Lo. Palagi nyo na lang akong sinisigawan. Di ba sinasabi ko naman ho sa inyo na ginagawa namin ng paraan para mahuli namin ang mga gumagawa niyan? Ang sabihin mo kasi, Wilmer, kayong mga pulis ang gumagawa nun. Lo, hindi ho tayo magkakasundo. Alis na ho ako. Sandali po, Kuya Wilmer. Saan po kayo nakatira? Nako. Sige, malas ka na. Papayagan kitang maging pulis. Pero huwag kang tutulad sa apo kong to. Masama to sa masama. Lo naman Sige na. Makakaalis ka na. Fast forward. Lumipas ang mahabang panahon. Hindi na nagkita pang muli si Dencio at si Bobby. At nung mga panahon na ito, si Bobby ay isa ng ganap na pulis. Pinakamababang ranggo ng pulis. Si Bobby nung mga panahon na yon, habang ang kanyang kinikilalang Wilmer na apo rin ni Mang Ponso, isa ng opisyal nung mga panahong naging pulis si Bobby. Isa ka ng ganap na pulis, apa? Opo, Lolo. Maraming salamat po sa kabutihang ipinakita niyo sa akin. Kahit po hindi niyo ako totoong apo, pinag-aral niyo ako. Hindi ho matatawaran ng kabaitan niyo, Lo. Nako naman, Bobby, apo. Ang iyong Lolo Ponso'y matandang-matanda na. Kaligayahan kong makapagpatapos ng isang batang musmos na katulad mo, apo.
Teka, si Wilmer ba yun? Opo, Lolo. Si Sir Wilmer ho yun. Oy! Sir! Isa ka ng ganap na pulis ngayon, Bobby. Oo, sir. Mas mataas ang ranggo ko sa'yo. Ngayon, gusto kong madistino ka kung nasaan ako. Gusto kong makasama ka. Talaga po? Oo naman. Ay, Wilmer. Ayaw kong matutulad sa'yo. Ang apo ko, ha? Lolo naman. Kailan ko ba ipapahamak ang apo nyo? Alam nyo naman nung nag-aaral pa ito sa kolehiyo, ginagabayan ko rin ang batang to. At binibigyan ko rin siya ng mga allowance niya. Oo nga, sinabi sa akin yun ni Bobby. Sir, saan ho ba kayo ngayon naka-assign? Dito lang sa regional. Regional? Yes! Hindi ka man lang basta saludo sa akin. Kanina pa po ako sumasaludo eh. Siya nga pala. Pag sa akin ka na-assign, bibigyan kita ng isang matinik na partner. Partner? Yes, si Sargento Rubio. Sir. Carry on. Sir, siya pala yung sinasabi mong apo ni Mang Ponso na dati niyang napulot sa ilog. Oo, siya nga yun, Sargento. Magaling ang batang to. Nasubaybayan ko ang paglaki niya. Kaya't kapag siya naging partner mo, sigurado kong hindi siya isang parang Boy Scout. Yon ang gusto ko. Ayoko yung kapag nagtakbuhan kami, siya pa yung papasanin ko. Sargento talaga. Hindi naman po. Good. Wilmer, bakit ba kayo naparito? Dinalaw ko lang kayo, Lolo Ponso, at syempre gusto ko talagang alamin kung talagang pulis na ba itong batang ito. Pulis na po talaga. Yun ang gusto kong marinig na sagot sa'yo. Sa araw na yon, nag-inuman sila. Binibigyan nila ng kasiyahan ng matandang Ponso dahil nga ito rin ang nakapagpatapos noon kay Wilmer. Patrolman Bobby. Sir? Ngayong pulis ka na. Tototohanin mo ba yung sinasabi mong hahanapin mo ang kapatid mo kung buhay pa ba? Yes, sir. Alam mo, ayaw kong isipin na kaya ka nagpulis ng dahil lang dyan. Siyempre po hindi. Gusto ko rin po maglingkod sa bayan. Yun ang magandang sagot. Tsaka alam mo ba, hindi naman porket pulis na tayo'y pwede na natin gawin ang gusto natin sa mga bagay-bagay. Tandaan mo, hindi ka man naka-uniforme, bit-bit mo pa rin ang tsapa mo. Pulis ka pa rin, kaya huwag kang mga abuso ng kapwa dahil sino mang tao ay pwedeng makulong. Kahit politiko? Kahit politiko? O kahit mga mayayaman na tao, mga business tycoon o kahit pulis sundalo, NBI o kung sino-sino pa man. Pwede kang makulong sa oras na mabuso ka. Alam ko po yun. Magaling kung ganoon. Ganito, gusto ko magpalipat ka ng destino sa akin. Ha? Yes, sir. Sir naman, mukhang maga mo yatang itetrain tong si Bobby. Oo naman, gusto kong matutunan niya mga bagay-bagay at higit sa lahat gusto kong makuha niya ang skill ko. Para nang sa ganun umasensyo naman siya bilang isang pulis. Sir, sigurado ko mga 10 taong pulis lang to. Tenyente na rin to kagaya nyo. Sana nga, kung papala rin. Tsaka sa nakikita ko matalino ang batang to. Wilmer, mabanggit ko lang. Ano yun, Lo? Nung gabing nagtatatakbo noon si Bobby, tinutugis siya ng mga taong halos hindi may pinta mga itsura. Ibig niyong sabihin, aswang, lolo naman. Totoo po yun, sir. Kung ganoon, patunayan mo yun sa akin. At kapag napatunayan mo yun sa akin, Bobby, ako mismo at ang lahat ng mga tao ko, lulusubin natin ang kampo ng mga yan
Kung kinakailangan silang patayin at ikulong, gawin natin. Katulad ng sinabi ko, walang sino man ang makakaangat sa batas. Pulis, sundalo, NBI, politiko, business tycoon o kahit gaano kapakayaman. Okay? Yes, sir. Good! Kampay para sa tagumpay! Fast forward. Mahigit 1 taon ng pulis noon si Bobby. Pero ni minsan hindi pa niya nabalikan ang kabilang bayan kung saan siya lumaki. Natatakot kasi siyang alalahanin ang mapapait na sinapit nila ng kanyang ina-inahan at kapatid na si Dencio. Ganun pa man hindi maiiwasan dahil sa ito'y nasa iisang probinsya lang. Bilang isang pulis, pinadala siya sa lugar na yun para na rin mag-imbestiga. Sir, sigurado ba kayong... Sigurado ako, Bobby. Hayan si Sargento Rubio. Magiging partner mo siya. Sargento, mas lalo mo pa siyang i-train. Yes, sir. Bobby, halika na. Sir, sandali lang. Bakit na naman? Bakit parang takot na takot kang pumunta sa lugar na yon? Para kang hindi pulis. Aminin mo nga sa akin. Doon ka ba nanggaling sa lugar na yon? Yes, sir. Doon po nangyari ang karimari-marim na aking karanasan. Gano'n naman pala eh. Ayan, binibigyan ka na ng pagkakataon at panahon para balikan ang lugar na yun. Baka makita mo mga taong tumangay sa iyong ina at sa kapatid nung si Dencio. Halika na. Pagkatapos nito sigurado ako, sure na promotion mo pag na-solve natin ang kasong to. Halika na. Oo. Habang nasa biyahe si Bobby at si Sargento Rubio, naitanong ni Sargento, ano ba kasing ikinatatakot niyang bumalik doon maliban sa alaalang ayaw niyang balikan? Ganito kasi yun, Sargento. Di naman sa natatakot akong balikan yung lugar namin. Ang iniisip ko lang, baka kasi... Baka ano? Baka nandun yung mga taong tumangay sa kapatid ko at kay Inay Ramona. Bakit ka matatakot? Huwag mong aalisin sa isip mo, Bobby. Isa ka ng ganap na pulis. Sila ang dapat na matakot sa atin dahil tayo ang nagpapatupad ng batas. Di ba? At kung sakaling maabutan natin yung mga tao na yon, arestuin natin. Kahit walang warrant? Hindi na kailangan ng warrant. Ang mga taong pumatay ng kapwa-tao, di na kailangan ng warrant, inaaresto na agad-agad yun. Kahit matagal na panahon na lumipas? Oo naman. Mag-aral ka kasi ng batas. Siyempre, aaralin ko yan. Pulis yata tayo. Tama ka, Sargento Rubio. Kapag inabot natin sila dun, ako mismo aresto sa kanila. Pero kapag naglaban, matuto kang ipagtanggol yung sarili mo. Minsan nakita kita nang rumespondi tayo munti ka nang masaksak ng tao. Huwag ka kasing masyadong mabait. Sa profesyon natin, kailangan ng tibay ng dibdib. Bakal sa bakal ang labanan. Kapag hindi gano'n ang ginawa mo, Bobby, maaga kang magpapaalam niyan. Baka lapida at bandila ang pakinabangan mo. Wala ka pa naman yata ng asawa. Wala nga eh. O kita mo nga, wala ka pang supling. Bakit ikaw? Wala pa rin. Pero iniingatan ko buhay ko. Pero wag ka. Wala man akong supling. 5 naman ang mihis ko. Ano? Biro lang. Ikaw naman. Kala ko totoo eh. Ang iimbestigahan nila sa pagpunta nila sa bayan na yun, yung mga nawawalang tao. Pagdating nila doon, nakakilala sila ng isang matandang kanina pa sunod ng sunod sa kanila. Manong! Ba't ka ba sunod ng sunod sa amin? Mga bagong mukha kayo dito eh. Gusto ko lang siya na kayong kilalanin. Manong! Kilala mo ba kami? Hindi. Mga pulis kami. Oo nga, alam ko. Teka ho, paano nyo nalaman? Kita naman sa mga kilos ninyo eh.
Tsaka yang umuumbok dyan sa inyong mga tagiliran. Nako mga sir, kung ako sa inyo, umalis na kayo rito sa aming bayan, partikular dito sa aming baryo. Galit ang mga nakatira dito sa mga bagong muka. Hindi naman ho siguro. Kasi galing din ho ako rito nung araw eh. Noon yun. Malaki na ang pinagbago ng panahon. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo. At kung sinusubukan nyong lutasin ang mga problema ng aming baryo, diyan kayo nagkakamali. Dahil matagal nang pinaghaharian nila Burog ang aming baryo. Burog? Sino si Burog? Si Burog ay isang mataas na uri ng aswang. Labis na nakakatakot ang taong yon. Kaya yung mga baril nyo sa tagliran, walang magagawa yan. Teka nga sandali lang tatang. Kanina ka pa eh. Kanina mo pa kami tinatakot. Pulis kami. Hindi kami marunong matakot. At higit sa lahat naglilingkod kami ng tama. Kung sakali mang mamamatay kami sa misyon na to, okay lang sa amin yun. Dahil naglilingkod kami ng tama sa bayan. Ganon ba? Sige, mga bayaning pulis. Sige, pumasok na kayo sa kaloob-looban ng baryo at tignan natin kung anong mangyayari sa inyo. Halika na nga. Pagpasok nila sa kaloob-looban ng baryong yun, tila naalala ni Bobby ang kanyang nakaraan. Nakakita siya ng isang babaeng. Minsan niya nang nakadaupang palad. Teka. Bakit? Si Risa yun ah. Sinong Risa? Hoy, ikaw ah, may Risa ka na ngayon ah. Oo tama, si Risa yun yung kababata ko. Risa! Lumingon sa kanyang babaeng yon na tila ba kinikilala siya. Nang mamukaan siya nito, parehas silang tumakbo at sinalubong ang isa't isa. Bobby? Ako nga ito. Kamusta ka na? Bobby! Naku, anong ginagawa mo rito? Tsaka, pulis ka? Nahalata mo? Oo, nakabukas yung jacket mo. Tsaka pantalon ng pulis yung suit mo at sapatos. Oo. Risa, ikaw kamusta ka na? Eto, nababalot ng takot. Risa, si Sargento Rubio nga pala. Kabady ko. Hi Risa, ang ganda mo naman. Di sinasabi sa akin ng kababata mo meron ka palang magandang kababata. Di sana nung una pa lang, tinanggap ko na tong kasong to. Para sana naligaw ko agad si Risa. Oy, Sargento. Kasasabi mo lang 5 misis mo? Ha? Hindi totoo yun. Wala akong misis kahit na isa. Kaya nga ngayong nakita ko si Risa, parang feeling ko bumalik ako sa pagkabinata ko eh. Naku, kayo talagang mga pulis. Kung saan kayo mapadpad, meron kayong asawa. Ano? Sinaktan mo damdamin ko. Wala akong asawa. Tanungin mo pa siya. Kasasabi mo lang kanina 5 asawa mo eh. Bueno, tara sa bahay. Sige. Kawa, binubuking mo ko sa kababata mo ha. Baka nakakalimutan mo. Mas mataas ang ranggo ko sa'yo. Kaya kung ano sasabihin ko, iyon ang susundin mo, ha? Oo, mas mataas ang ranggo mo. Pero, ngayong nasa mission tayo, baka nakakalimutan mo, ang sabi ni Sir Wilmer, ako ang magiging head sa atin dalawa. Ako magbabato ng report at ikaw, sunod-sunuran ka sa akin. Understood? Ha? Oo nga no? Sa unang araw nila sa lugar na yon, walang nangyari. As in wala dahil inuna noon ng magkasama ang pakikipag-usap sa kababata at pakikipag-inuman. Bagamat 4 na araw lang ang binigay sa kanilang palugit ng opisyal na si Wilmer. Alam mo kasi, Risa, etong si Bobby, mahina. Kung sa akin ka na lang napunta, ibabahay kita agad at aalisin kita sa mabahong baryo na to.
Ano ka ba naman, Sargento Rubio? Lasing ka na? Hindi! Hindi ako lasing. Nagpapaliwanag lang ako. Yan naman kasing hinap sa iyo eh. Paano ka makapag-aasawa, Bobby, kung papatay-patay ka sa babae? Ganito kasi yan, Sargento. Trabaho pinunta natin dito. Hindi pangliligaw. Ayun naman pala eh. Kung ako lang, sumusunod lang ako sa'yo. Di ba nga ikaw ang masusunod sa atin dalawa? Ayon na rin yung kay Tenyente? Oo. Bakit nang bababae tayo ngayon? Nagpapakasasa tayo dito sa alak. Ngayon lang to. Bukas, magsisimula na tayo. Nang dahil sa kalasingan nakatulog silang dalawa sa bahay ni Larissa. Kinabukasan sumambulat ang balitang may natagpuan na namang 2 patay. Katulad ng mga naunang nangyari. Pare-parehas wakwak ang tiyan at wala silang ibang pinagbibintangan kung hindi ang grupo nila Burog. Hindi na maganda ito. Talagang sinusubukan tayo ng burog na yan. Kayo ho bang Kapitan Del Barrio rito? Oo, kami nga. Bakit sino ka ba? Pulis po ako. May pulis na pala rito. Mabuti naman at nagpadala na ang munisipyo. Ang totoo po niyan. Bueno, ipinagpapasalamat namin dahil napansin din kami ng mayora natin. Sa pagkakaalam ko, hindi naniniwala si mayora sa report ko at pinagtawanan pa ako dyan sa bayan. Kapitan, dati rin po akong taga rito. Ganun ba? Oho. Katunayan nga niyang kapitan, dito siya lumaki kaya lang hindi siya naging pulis. Naging pulis siya nung doon na siya sa lolo namin. Siya nga pala, ano bang itsura ng burog na yan? Bakit burog ang tawag dyan? Burog-burog ba mukha niyan? Ayon sa mga nakakita, yung si Burog ay pangit na lalaking merong malalaking balahibo sa mukha na parabang tinaniman ng palay. Palay? Wala naman pala yun eh. Kapag ako nakaharap ng burog na yan, buburugin ko pa katawan niyan. Lulusakin ko siya gamit ang bala ko. Ano ka ba, Sargento? Sorry. Kapitan, pasensya na ho kayo. Nako, wala yun. Ipinagpapasalamat ko talaga dahil nagpadala na ng pulis dito. Inimbestigahan nila yung nakitang patay. Totoo nga, Sargento. Yung hindi ito ginamitan ng mga matatalas na patalim. Ano ginamit? Ipin? Oo, tama ka. Ano? Ipin talaga? Oo, tsaka mga matutulis na kuko. Wala nang laman loob. Lasog-lasog din yung mga ibang parte ng katawan niya. Sa oras na makita ko yung burog niyan, talagang buburugin ko katawan niyan. Sa sumunod na gabi, dahil sa iniisip ng dalawa na mukhang aatake na naman ng grupo nila Burog, hindi sila naglasing. Nakainom lang ng konti tapos pagala-gala sila sa loob ng baryo. Habang ang mga kabahayan sarado na. Maging ang Kapitan Del Barrio tulog na nung oras na yun at walang katao-tao sa mismong barangay. Kinakate ako rito. Bobby, may ibig sabihin kaya tong pangangati ko? Oh, talaga? Oo, pag gantong nangangati ako, parang feeling ko may mangyayari eh. Teka, ano yun? Tao yun! Baka yun na sila Burog! Hoy! Tigil! Sinubukan ni Sargento Rubio pigilan ang pagtatatakbo ng lalaking yun. Pero walang epekto, ni hindi nga ito lumingon sa kanya. Hinabol siya noon ni Bobby, at katulad ni Sargento Rubio, nagwa-warning shot din ito. Napansin ni Bobby kung aswang ang hinahabol nila. Di sana lumipad na ito. Pero hindi, basta't patuloy lang sa pagtatatakbo ang taong yun hanggang sa ito'y nilamon na ng dilim. Hindi ko inabutan. Paano mo abutan? Bagal-bagal mo. Kung ikaw nga di mo rin inabutan eh. Huwag ka na nga manisi dyan. Saan ba gumawa eh?
Diyan sa gabi dyan. Tara, suyurin natin lugar na yan. Sinuyod nila ang lugar na yon. Bit-bit ang mga flashlight na kita nilang may 2 taong patay. Inisip nila na aswang nga ang hinahabol nila pero hindi lumilipad. Yak! At yung tiyan. Teka, may napansin ka ba? Na ano? Sa klase ng pagkamatay. Pare-parehas lang yan eh. Warak yung tiyan. Hindi. Yung mga unang nakita nating namatay. Warak nga yung tiyan pero wala nang laman loob. Ito meron. Tsaka, palagay ko, ginamitan to ng itak. Tignan mo, may mga tama sa gilid. Ha? Oo nga no. Ibig sabihin, tao may gawa niyan? Bakit naman papatay ng kapwa-tao yun? May duda ako, Sargento. Hindi tao mga ito. Ano? Halimaw? Palagay ko, aswang ang mga ito. Ibig mo sabihin, merong taong pumapatay para pumatay ng aswang, ganun ba? Parang ganun na nga. Hahawakan sana ni Sargento Rubio ang isang bangkay para sana iayos ang pwesto nang biglang nakarinig sila ng sunod-sunod na pagaspas sa itaas. Binunot niya ang kanyang baril at pinutukan ng ilang beses yung pumapagaspas na inakala nilang ibon. Pero ni hindi man lang ito tinalaban. Akala mo natatakot ako sa'yo? Hoy, nakainom lang ako ng konti. Etong sayo! Tama na! Hindi mo yata tinamaan. Ha? Oo, hindi mo tinamaan. Ay no! Dumapo pa nga sa puno. Teka, ibon ba talaga yon? Parang may ulong tao. Aswang to. Aswang yan. Sigurado ka? Mga tampalasan, akala nyo siguro makakatakas pa kayo sa lugar na ito. Pagbabayaran nyo ang pagpatay sa mga kasama namin. Lagot, takbo! Nagtatakbo yung dalawa at tinugis sila ng 2 aswang hanggang si Sargento Rubio ay biglang napatid. Hindi siya iniwan ni Bobby kaya't bumunot ito ng baril. Pinagpapaputukan ng mga tumutugis sa kanila. Hindi naman natinag ang mga yon. Nang lumapag ang mga ito malapit sa kanilang 2, namukaan si Bobby nung isa at sinabing, Buhay ka pa pala. Ha? Kilala mo ako? At sino namang makakalimot sa'yo? Anak ka ng aswang. Ano daw? Anak ka raw ng aswang? Ha? Hindi. Huwag kang maniniwala sa kanya, Sargento. Alam mo ba, malaki ka na. Nung maliit ka, tinangka ka naming kuhanin. Ngayon, pwedeng-pwede na siguro. Dakpin siya! Tinangkang dakmain siya ng mga ito pero nagpulasan sila dahil nagpakawala ng barilang 2. Nang magtakbuhan ang mga aswang, doon palang tuluyang nakabangon si Sargento Rubio at tuluyan nang nakaalis sa lugar na yon hanggang sa nasalubong nila ang Kapitan del Barrio tapos ang mga taong nagngangalit sa galit. Hayon ang 2 pulis mga kasama! Salubungin sila! Kapitan! Ano nangyari sa inyo? Mukhang nilampaso kayo ng mga gabunan na yon. Kapitan, hindi makakatulong ang gabing to. Umalis muna tayo. Kailangan paghandaan natin ang gabing to. Anong ibig mo sabihin doon? Kapitan, hindi sila tinatalaban ng bala. Talaga ba? Pero may nakita kaming 2 patay na aswang. Hindi namin alam kung sino bang may gawa nun. Kung ganoon, bumalik muna tayo. Babalik na tayo sa baryo mga kasama. Pagbalik sa baryo, doon nila nakita sa bandang maliwanag na may sugat sa paa si Sargento Rubio. Ginamot yon ng babaeng may natutunan sa panggagamot. Masakit! Ano ka ba?
Ang OA mo naman, sir. Masakit nga eh. Masakit eh. Oo. Kunti na lang ilalapit mo na yung mukha mo dyan sa babaeng yun eh. Masakit kasi. Siguro kiss mo lang ako. Palagay ko, mawawala na yung sakit. Yung alcohol. Masakit. Kiss ba? Kiss ba? Oo, masakit eh. O ito. Magaling na ako. Tara Bobby, bumalik tayo ron. Papatayin natin ang aswang. Naku, nakatikim ka lang ng isang mahiwagang halik. Bigla ka nang gumaling. Siyempre, yun si Sargento Rubio. Kiss lang ang gamot sa akin. Kahit tamaan ako ng bala kahit saang parte ng katawan ko. Kapitan, tignan nyo sino yung lalaking yun oh. Baka kasama yan nila Burog. Ha? Oo nga no. Napatayo noon si Bobby. Sumilip ito sa bintana nang makatitigan niya yung lalaking itinuturo ng bata. Para bang nakikilala niya ang taong yon. Teka, hindi ba yun yung lalaking hinahabol natin kanina? Ha? O nga no? Hoy! Huwag kang kikilos ng masama. Babarling kita. Sinabi ng... Hindi nagpatinag sa kanila ang lalaki at patuloy itong lumakad kaya ito kinain ng dilim. Bakit di mo pinutukan? Ikaw na unang tumingin dun eh. Ha? Anong ha? Oo nga naman, bakit di mo siya binaril? Parang kilala ko siya eh. Kilala mo? Aswang ang taong yun, ibig sabihin. Wag mo sabihin. Teka lang, sabi nung lalaki na yung kanina, aswang ka rin daw, Bobby. Nako, mukhang katabi natin yung kalaban ah. Ha? Hindi totoo yan. Ano ka ba naman, Sargento? Bakit sinasabi mo yun sa kanila? Baka maniwala sila. Pulis tayo, Sargento, na nagpunta rito. Tandaan mo yan. Kasi... Sargento, tumingin ka sa mga mata ko. Ayokong isipin ng mga tao na isa ako sa hinahanap nila, na isa ako sa mga salarin sa pumapatay sa mga tao rito. Maniwala ka sa akin, Sargento. Okay. Hindi totoo yun. Baka siguro nabingaw lang ako ng bala kaya ako narinig yung sinasabi ng Burog na yon. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Sa gabing yon, doon muna sila natulog sa barangay. Dalawa lang sila noon at masarap na ang pagkakahilik ni Sargento Rubio nang biglang napabangon si Bobby dahil siya'y naiihi. Habang umiihi siya sa likod ng barangay, naramdaman niyang para bang may taong nakatingin sa kanya. Sino yan? Sino ka? Huwag mo akong tatakutin ha. Hindi ako natatakot sa'yo. Sino ka sinabi? Nakita na ni Bobby yung tinutukoy niya. Nandun ito sa bandang gilid ng puno. Tapos nananabako. Tinutukan niya ito ng baril at pakawari niya'y isa lang ding itong tao at hindi kalaban. Lumapit siya doon ng tuluyan at nang makita niya yung mukha ng lalaki, binaba niya ang baril niya at sinabing, Ikaw? Ikaw yung hinahabol namin kanina? Tao ka? Hindi ka aswang? Paano naman ako magiging aswang? Mabuti na lang at naisipan mong bumalik dito sa baryo natin, Bobby. Ano? Sino ka? Unang tingin ko pa lang sa'yo kanina. Naramdaman ko na agad dahil sa lukso ng dugo na ikaw ang kapatid ko. Bobby, buti naman naging pulis ka. Kaparehas mo rin ako. Natupad ko rin ang aking pangarap. Hindi ba? Nung nabubuhay pa si inay, ito ang pangarap ko. Maging isang albularyo. At ikaw? Maging isang pulis. Ano? Teka lang! Densyo! Ako nga ito, Bobby. Ako nga ito. Nang dahil sa pagkamis nag-akapan ang magkapatid, bumuhos ang luha sa gilid ng puno na yon at inalala nila ang napakapait
na nakaraan. Habang sila'y nagkukwentuhan, biglang nagising si Sargento Rubio dahil napalakas ang salita noon ni Bobby. Asan ang kalaban? Asan ang kalaban? Asan? Nagpaputok pa ng baril si Sargento Rubio, kaya't pinigil siya ni Bobby. Ano ka ba? Ibaba mo yan, ako lang to. Kala ko may kalaban eh. Nanaginip kasi ako. Walang niya. Kinubabawan to ako ng babaeng aswang. Oh? Tapos? Tapos tinanggalan ako ng short tsaka ng brief. Tsaka ano? Tsaka yun, pinagsasaan ng mura akong katawan. Anak ng... Kung ano-ano pinagsasasabi mo eh. Siya nga pala. Kapatid ko. Sinong kapatid? Ay no, yung kinukwento kong kapatid kong nawawala. Ha? Ikaw yung hinabol namin kanina. Pero teka, wag mo sabihing ikaw ang pumatay dun sa dalawang lalaki sa gilid ng puno. Densyo. Ikaw ba? Aminin mo. Oo. Ako ang pumatay sa kanila. Kung ganon, arestado ka sa salang pagpatay. Bobby, sure na promotion na to. Teka, sandali lang. Sargento. Bakit? Pumatay siya ng tao. Kaya arestado siya. Sandali lang. Arestuin mo ako? Baka hindi mo alam na ako lang ang makakatulong sa baryong to. Wala akong pakialam dyan. Kahit sino ka pa. Okay? Pinusasan noon ni Sargento Rubio ang kapatid niyang si Densyo. Pero dahil na rin sa pakikiusap ng kanyang kabady, pinakawalan din ito at sinabing, "Sa oras na hulihin mo kapatid ko, tayong dalawa maglalaban, Sargento Rubio." Ganun ba? Aba, ayaw kitang makalaban. Takot ako sa'yo. Mabuti naman kung ganun. At sana, naiintindihan mo, Sargento. Ang kapatid ko isang albularyo tumutulong ng palihim dito sa baryo na ito. Okay, sige, pero wala namang reklamo eh. Tsaka hindi naman tao mga yun. Sabagay pasensya na. Aalisin ko na to. Pag-alis ng posas, isinama sila ni Densyo sa kanyang tirahan. Wow! Ito ang bahay mo, Densyo? O ito nga yun. Ayos ah. Nasa gilid pa ng sapa. Paano kung lumalim yan? O di tinangay na ikubo mo? Hindi lumalalim yan. Lalalim man siya pero hindi abutin tong sapa ko. Teka. Ito yung isang lupa ni inay. Tama ba, Densyo? O Bobby, tama ka. Doon na pala nanirahan si Densyo matapos itong mag-aral ng mahigit 13 taon bilang isang albularyo. Ikinuwento rin ni Densyo kay Bobby at kay Sargento Rubio na nung gabing dinakma siya ng mga gabunan, tinulungan daw siya ni Nolesto at pagkatapos noon kinupkop siya at pinag-aral para maging isang ganap na albularyo. At hindi lang yun, pinagsasabay din daw ni Densyo ang pag-aaral ng lihim ng karunungan at pag-aaral sa eskwelahan. Kaya't may pagmamalaki niya sa kanyang kapatid na si Bobby na hindi lang siya isang albularyo dahil meron din siyang tinapos sa eskwelahan. Proud na proud si Bobby sa kapatid niya. Ni sa panaginip hindi niya inaasahang muli pa silang magkikita. Ganon? Sino naman yung Nolesto na yon? Pakilala mo ako doon. Sabi mo sa kanya. Bigyan niya ako ng gamit. Hindi ganun ang asta kapag kailangan mo ng gamit. Hindi naman porke pulis ka, kailangan mong maging mataas sa tao. Pare-parehas lang tayong tao. Ang kaibahan natin, ikaw may posisyon ka sa gobyerno. Kami, hindi gobyerno ang humahawak sa amin. Sino? Tama na nga yan, Sargento. Makipag-usap ka ng maayos sa kapatid ko. Lalong-lalo na sa tinatawag niyang maestro. Alam mo, kung hindi dahil kay Nolesto, sa aking maestro, malamang matagal na akong patay. Pero teka lang, Densyo,
Hindi pa rin talaga mawala-wala sa isipan ko yung sinasabi ni Burog na tayo Oo, totoo yun. Kung ganon, may dugong aswang ba talaga tayo, Densyo? Pero paano ka naging albularyo? Ganito yun. Bobby, makinig ka. Mismo ang aking maestro na si Nolesto ang nagsabing tayong dalawa ay anak ng Haring Aswang dyan sa bandang silangan. Malayong bahagi, halos hindi mararating ng mga normal na tao. Pero alam mo ba, nang kupkupin tayo ng ating Ine Ramona, pilit niyang tinanggal ang pagiging aswang sa atin. Kaya, para makasigurado, nilinis na rin ni Maestro Nolesto ang aking dugo. Alam mo, nang mangyari sa akin yun, tuwang-tuwa ako eh. At iniisip ko rin na sana balang araw magkita tayo. Dadaling kita sa aking maestro. Ipatatanggal ko rin sa kanya yung dugong aswang na nananalaytay sa katawan mo. Nagugutom na ako, inaantok pa ako. Tigil nyo na nga yan. Matulog muna tayo. At bukas, papatayin natin yung burog na yan. Ikinukwento pa rin ni Densyo nang malaman niyang ang baryong kanyang kinalakihan ay pilit na kinukubkob nila Burog. Kumikilos siya ng palihim. At ang pagiging albularyo nito, nakalihim naman sa maraming tao sa baryo na yun, kaya't halos kokonti lang ang nakakaalam. Kinabukasan, bumalik si Bobby at si Sargento Rubio sa baryo. Nagpaiwan naman si Densyo. Sabi ni Densyo magkita na lang sila mamayang hapon sa labas ng baryo, kung saan merong palatandang isang matandang puno kung saan madalas silang nakatambay na magkapatid. Nang dumating na ang takdang oras, kasama rin ng mga tao at gusto nilang sugpuin na talaga ang problema ng baryo. Teka, bakit kasama niyo sila? Sumami. Siyempre, baryo nila to. Kaya gusto nilang makatulong sa problema ng baryo. Sigurado ako sa gabing to darating na naman ang mga yon. Nakahanda ang lahat ng mga tao rito para tumulong. Naggayak na rin kami ng panglaban sa kanila at pinabindisyonan namin kay Pader. Ganito ho. Alam ko kung saan sila lumilitaw. Dahil galing sila sa malayong kabiasnan. Gumagamit sila ng portal. Tandaan ninyong lahat. Ang kalaban natin ay hindi tao. Ang kalaban natin ay napakadelikado. Kaya siguraduhin nyo sa inyong mga sarili na malalampasan nyo ang problemang to. Marami dito sa atin ang hindi pa nakakapatay. Pero sa pagkakataon na ito, kailangan nyong pumatay para mabuhay. Patayin nyo kung papatayin nyo. Huwag nyong kaawaan dahil sa oras na mag-alinlangan kayo, segundo lang ang pagitan, kayo naman ang mamamatay. Teka, sandali lang! Sino ba yung taong yun? Kapitan, kapatid ko po yan. Kapatid? Teka! Densyo, tama ba? Ikaw si Densyo. Oo, Kapitan. Anak ko kami ng albularyang si Ramona. Oo, tama! Kaya pala kamukha mo ang batang yun. Kung ganoon, mas lalong mapapaganda ang laban na ito. Naggayak sila ng bitag. Bitag kung saan madalas na lumilitaw ang mga gabunan sila Burog. Ikinalat nila ang pangontra sa malaking puno. Naglagay din ng umang na mga pinatulis na kawayan. Pero hindi nila sinabo yung asin. Lahat ng mga asin ay nasa bulsa ng mga tao para kung sakali may magagamit. Bandang 10:00 na ng gabi, lahat sila nakadapa dahil alam nila na ito ang oras na paglitaw nila Burog. Teka, sandali lang, Bobby. Parang hindi ka yata nagbato ng report sa headquarters. Sa palagay ko, hindi na kailangan yun, Sargento. Problema natin to.
Paano nilang malalaman na meron tayong accomplishment dito? Paano tayo mapopromote niyan? Isang hakbang na lang, tenyente na rin ako. Ikaw, magiging corporal ka na. Hindi ko hinahangad yun. Ang hinahangad ko, Sargento, matuldo ka ng problema sa aming baryo. Makakaganti na rin ako. Ikaw yon, paano naman ako? Huwag ka mag-alala. Sasabihin ko yan kay Wilmer. Ay, di mo kasi iniisip yung iniisip ko eh. Huwag ka mag-alala, kami mismo ang testigo. Sige, Kapitan. Para naman magkaroon na ako ng... Tumahimik na kayong lahat. Parang nararamdaman ko na sila. Hindi nagtagal, lumabas na nga ang mga gabunan. Unang tumayo noon si Kapitan at si Dencio. Nang makita sila ng mga gabunang biglang lumitaw na lang sa puno, agad sila nitong inatake pero nagkamali ang mga aswang sa ginawa nila. Hindi sila nakalapit dahil lahat sila natusok sa mga pinatulis na kawayan na nakaumang ilang dipalangan lapit sa kanila. Nang makita ng mga taong baryong marami ng nakatusok na aswang na hindi rin basta makaalis, sumugod ng mga ito gamit ang kani-kanilang itak at pinagtataga ang mga aswang. Ipinakita ng mga ito ang matindi nilang galit. Hindi sila natakot pumatay dahil nga walang makukulong kahit na mamatay ang mga aswang sa gabing yun. Nagbubunyi si Kapitan, si Bobby, si Dencio at si Sargento Rubio dahil pakawari nila'y nagtagumpay sila sa gabing yun. Tsak na promotion to! Tenyente na rin ako! Pinapanood na lang nila ang nangyayari. Nakikita nila kung paano maputol ang katawan ng mga aswang na pinagtutulungan ng mga taong baryo. Habang ganoon ang sitwasyon, inaalala ng magkapatid ang napakapait na sinapit ng kanilang ina. Kaya't hinanap nila kung sino man doon si Burog. Dencio, wala rito si Burog. Oh, mukhang alam ni Burog na may mangyayaring hindi maganda ngayon kaya hindi siya sumama. Hindi to pwede. Kailangan gumanti tayo. Hahanapin natin si Burog. Pagkatapos ng ganong pangyayari, naggayak sila ng tumpok-tumpok na kahoy para sunugin ang mga lasog-lasog na katawan ng mga aswang. Hanggang sa pagsapit ng umaga, nasusunog pa rin ang buto ng mga ito. Ganun pa man, sinasabayan na ng marami ang pag-inom ng alak bilang pagsasaya sa kanilang tagumpay sa gabing yun. Pagkatapos noon, bumalik na si Bobby at si Sargento Rubio upang mag-report ng mission accomplished. Kung ganon, mapopromote ka na bilang isang tenyente din at maghihiwalay na tayo ng landas, Sargento Rubio. Sir, gusto ko sana makasama ko pa rin kayo. At ikaw, Bobby, madadagdagan na rin ang sitaw mo. Salamat ho, sir. Nagkahiwalay na nga noon si Sargento Rubio at si Wilmer. Pero pinilit pa rin ni Bobby makipagkita sa kapatid niyang si Dencio dahil hindi pa tapos ang problema. Nangako rin si Dencio na hihingi siya ng tulong sa kanyang maestro upang madaling hanapin kung nasan ba nagtatago sila Burog. Mabuti naman at dumating ka na, Bobby. Teka, sandali lang. Sino yung tao na yun? Siya yung aking maestro. Siya ang dahilan kung bakit ako naging albularyo at naligtas ako sa kamay nila Burog. Ayon sa aking maestro, alam na niya kung saan nagtatago sila Burog. Pupuntahan natin sila ngayon at papatayin natin sila. Ipaghihiganti natin si Inay Ramona. Tama yung sinabi mo na yun. Pumunta nga sila kung saan nagtatago sila Burog.
Katulad ng sinasabi sa unang kwento, nasa malayong kabihasnan ng mga ito, kaya't nahirapan sila puntahan yon. Pero dahil sa pare-parehas naman silang sanay sa kabundukan at matitigas ang mga buto, hindi sila nagpatinag hanggang sa narating na yung mismong kuble kung tawagin kung saan nagtatago sila Burog. Doon din nila nakita yung pinakamatandang apo ng mga gabunan sa lugar na yun. May mga dumarating! Salubungin niyo sila! Alam nilang boses yun ni Burog. Kaya't nang salubungin sila ng mga normal na taong hindi pa nagpapalit ng anyo, unang humarang sa kanila si Kanole at sinabing, "Kung may plano pa kayong mabuhay, pwede bang umalis na lang kayo sa harapan namin? Si Burog lang ang kailangan namin. Hindi ba, Densyo? Hindi ba, Bobby?" "O, tama." Ito na ang inaantay kong pagkakataon. Sinasabi ko na nga bang, yung 2 batang may dugong aswang ang kusa ng pupunta rito. Bakit? Dahil ba tatanggapin nyo na ang inyong kapalaran? Hindi kami nagpunta rito para dyan. Oh, ikaw pala pulis. Oo, ako ito si Bobby. At ang kapatid ko, isang albularyo, si Densyo. Magsisimula na sana ang laban sa pagitan nila nang pumagitna ang isang matandang apo at nagsabing, Tama na yan! Burog, itigil mo yan! Ang aking mga apo yan! Apo? Oh, alam ko nga po mo sila. Hindi man ibig sabihin nun, apo, ay pababayaan nila tayong mabuhay ng malaya. Nagpunta sila rito para patayin tayong lahat. Burog! Matagal ko na silang pinapakuha sa'yo upang sa ganon, makasama natin dito ang aking mga apo. Nang maintindihan ni Kanole ang sinasabi ng matandang apo, inutos niya sa 2 wag sasakta ng matanda dahil nga lolo nila yun. Naisip din nito na baka meron pa itong pagkakataon para magbago. Sige, Kanole, maestro. Masusunod po. Si Burog hindi nagpapigil. Pilit nitong nilalabanan ang magkapatid. Kaya ang ginawa ng magkapatid hindi na rin nagpapigil. Yung bala ng pulis na binabad sa napakalakas na orasyon ang siyang pumatay kay Burog. Ganun pa man si Densyo hindi rin nagpaiwan. Gamit din ang medalyon na bigay sa kanya ng kanyang Ine Ramona. Yun ang tumanggal sa kaluluwa ng gabunang si Burog. Nang bumagsak ito, tuluyan nang natuwa ang iba roon. May mga nagsabing matagal silang hinahawakan sa leeg ni Burog at nagiging sunod-sunuran sa kanyang kagustuhan. Isa pa rito umamin na yung matandang apo ng mga gabunan doon, matagal nang pinagpaplanuhan ni Burog na patayin. Katunayan dahil lang sa lakas ng katawan ng matandang apong gabunan, hindi rin ito namamatay kahit na anong klaseng panglalason pa ang gawin ni Burog. Alam kong matagal na akong nilalason ni Burog dahil gusto niyang makuha ang aking katayuan. Ito ang aking matagal na hiling. Hindi niyo man nakilala ang inyong amati na ang inyong apong. Mga apo ko.